Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article ng billionario.com. Title, Tulay, Giba, pero pwesto, tiba-tiba. Meet the unshaken DPWH executives behind the 1.2 billion bridge collapse in Isabela. Okay, tungkol ito mga senador. Senador Jingo Estrada and Senator Marcoleta. Pinatikos nila ang DPWH dahil 5 executive ng DPWH instead na imbestigahan o isuspend, na-promote pa sila. Kaya lang sila ang natukoy nga may kinalaman o nag-approve sa bilyon-bilyon na kantidad na nauwi lang sa wala. So itong mga executives na ito, okay lang, wala. Ang hinahabol nila, ang kakasuhan nila, yung kawawang driver ng truck. Yun daw ang may kasalanan. Ano ba yan? Okay. Senators last out at the Department of Public Works and Highways officials responsible for the epic collapse of the Cabagan-Santa Maria Bridge in Isabela that left taxpayers footing the 1.2 billion bill. Tayo po ang nalugi. Kwarta natin yon. 1.2 billion nag-collapse lang nang dahil sa mga opisyalis na ito. In a privileged speech, Senator Joseph Estrada o Jinggoy said the government is spent on the bridge not once, not twice, but thrice. 3 beses nag-release ng pundo. First, for its original construction, then for a 285 million retrofitting, and finally for an additional 400 million in repairs, only for the bridge to collapse just weeks later in February. Ito na yung binisita ng Pangulo na binatikos niya kagad ang design flow. Ano bang expertise ng Pangulo? Hindi naman siya engineer. Sabi niya, this is design flow. Pinagtawanan tuloy. Sabi ni Senator Marcoleta, ganito, sa 3 beses pong gumasta ang pamahalaan at bumagsak. Sa 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Sabi niya. Correct. Pera natin yan eh. Kanila, baliwala sa kanila. Dahil, alam nyo na, huwag na nating i-detalye. Both Estrada and Marcoleta express this belief that no one has been held accountable, and worse, several DPWH officials allegedly involved were promoted, including 3 undersecretaries who were given even more power and responsibility. Ito sila. Number 1, Loretta Malaluan, promoted from Region 2 Director to Assistant Secretary for Luzon. Region 2, di ba? Isabela, Region 2. Siya ang nandun. Ibig sabihin, directly, involved siya sa pag-implement o pag-supervise. Ngayon, na-promote na. Ayos. She recommended the 233.5 million in retrofitting funds in 2021 and initiated epoxy crack repairs. In 2022, she formally requested reclassifying the project from a replacement to retrofitting, strengthening effort due to persistent structural issues. Yan ang kanyang involvement. Number 2, Mary Bueno, elevated from Region 2 Director to Assistant Secretary for Visayas and Mindanao. She allegedly ignored early warnings of bridge failure flagged by Project Engineer Felipe Lingan. Ayan, may nagre-report na. Delikado ito, ma'am, delikado. Binaliwala lang. Eugenio Pipo Jr., promoted from Assistant Secretary to Undersecretary despite glaring red flags in construction.
DPWH engineers flagged shifting columns and sheared boards as early as 2018. Oh, nakikita na may defekto. Oh, baliwala lang. Pinabayaan lang hanggang nag-collapse. Ito ang sabi ni Estrada. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risk to persist unaddressed. Number 4, Ador Canlas, promoted to Undersecretary for Technical Services. He approved the 285 million retrofitting plan on December 19, 2023 and revised version on May 22, 2024. Dagdag ni Jinggoy, these approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. Number 5, Maria Catalina Cabral, as Undersecretary for Planning, Service, and Public-Private Partnership, she approved the 400 million retrofitting budget even though the bridge was still under warranty. O kung under warranty, ibig sabihin, kontraktor ang magbayad. Eh, bakit tayo ang nagbayad ng 400 million? Oh, sabi, ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay. He added that these officials could not have acted alone and likely had the blessing of their superiors. Of course. Alam niya nang nasa taas. Kailangan sila-sila lang. Ay nako, the DPWH secretaries who served during the bridge construction include Rogelio Singson, Rafael Yabot, Mark Bilar, Roger Mercado, and incumbent Secretary Manuel Bonoan. Sabi, nakakadismaya ay ang nakakabahalang kawalan ng malinaw na pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. The senator blamed the tragedy on a flawed and unprecedented design that was approved without proper technical vetting. Anyway, ang kaya lang nilang habulin, panagutin, ay yung kawawang driver ng dump truck. I don't know kung kinasuhan na ba nila. But to me, biktima lang din yung truck driver. Kasi tulay, dapat tadaan ka. At bakit sila basta, ganyan na. Yan na ang tatak DPWH. Hindi lang tulay ang problema, kundi flood control projects. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talantig ng Bukidnon. Dahil ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niya Tagalog yero. Makaantok na siya sa iyang balay. So muna yung atupan nga iyang balay. Yero. So muna yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada natan-aw kay nahuman na ang yang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa yang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, makabalay na kita kay sa pala nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang
di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa ginikanan mo sa salamat. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ano magkakwartan. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.